bagong panahon na CEO, kaalaman ng tao. Pakibahagi sa iba, ang 18 aklat na seleksyon mula sa mahigit 55 hanggang 60 aklat na nabasa ko sa nakaraang 30 taon, hindi kasama ang mga teknikal na aklat, ay mahalaga para sa iyo, sa iyong pamilya, at sa iyong pamumuno sa trabaho. Tuwares tries to be dipate na sanin, ang magkaiskit seryoso namang papel na pipeline may at magbibigay daan sa tiyo na magkaroon ng magagandang relasyon at pag-aasawa. Lahat ay nakikipag-usap, kakaunti ang kumukonekta ni John Maxwell. Detalyadong deck, lahat ay nakikipag-usap, ilan lamang ang nakakakonekta ni John Maxwell. Slide 1. Pamagat ng slide. Lahat ay nakikipag-usap, ilan lamang ang nakakakonekta. May akda, John C. Maxwell. Subtitulo, ano ang ginagawa ng pinaka-epektibong tao ng iba? Patrawan, John C. Maxwell, o isang graphic ng komunikasyon. Slide 2. Ang pangunahing mensahe. Pangunahing punto, ang komunikasyon ay hindi pareho sa koneksyon, mahalagang pahayag. Ang pagkonekta ay ang kakayahang makilala at makipag-ugnayan sa mga tao sa paraang nagpapataas ng iyong impluensya sa kanila. Slide 3. Ang 5 prinsipyo ng pagkonekta. Ang pagkonekta ay nagpapataas ng impluensya sa bawat sitwasyon. Ang pagkonekta ay tungkol sa iba. Ang pagkonekta ay lampas sa mga salita. Ang pagkonekta ay palaging nangangailangan ng enerhiya. Ang pagkonekta ay mas kasanayan kaysa likas na talento. Slide 4. Prinsipyo 1. Impluensya sa pamamagitan ng koneksyon. Ang bawat isa na kumukonekta ay nagpapataas ng kanilang kakayahang mamuno at makaimpluensya. Hindi ka susundan ng mga tao kung hindi nila nararamdaman ang koneksyon sa iyo. Slide 5. Prinsipyo 2. Magtuon sa iba. Lumipad mula sa ako patungo sa ikaw sa mga pag-uusap. Maging tunay na interesado sa mga iniisip, nararamdaman at pinahahalagahan ng ibang tao. Slide 6 na. Prinsipyo 3. Lumampas sa mga salita. 7 hanggang 38 hanggang 55. Patas, 7% salita, 38% tono ng boses, 55% wika ng katawan. Gamitin ang ekspresyon ng mukha, postura, at pakikipag-ugnayan ng mata upang ipahayag ang pagiging totoo. Slide 7, Prinsipyo 4, Kinakailangang enerhiya. Ang pagkonekta ay nangangailangan ng pagsisikap at intensyon, maghanda, magmasid, at tumugon ng may dinamismo. Slide 8, Prinsipyo 5, Kasanayan kaysa talento. Maaari mong matutunan na makipag-ugnayan ng mas mahusay. Ang pagsasanay ay nagpapadali ng koneksyon. Slide 9, ang 5 gawain ng pagkonekta. Ang mga konektor ay kumukonekta sa karaniwang batayan. Ang mga konektor ay gumagawa ng mahirap na gawain ng pagpapanatiling simple. Ang mga konektor ay lumilikha ng karanasang ikinatutuwa ng lahat. Ang mga konektor ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Ang mga konektor ay isinasabuhay ang kanilang komunikasyon. Slide 10, gawain 1, karaniwang batayan. Maghanap ng mga karaniwang interes o karanasan. Pagtanong upang matuklasan kung ano ang inyong pagkakapareho. Slide 11, pagsasanay 2, panatilihing simple. Ang kalinawan ay hari. Gumamit ng simple at malinaw na wika. Iwasan ng jargon at sobrang pagpapaliwanag. Slide 12, pagsasanay 3, kaaya-ayang karanasan. Maging nakakaingganyo at may malasakit. Gumamit ng mga kwento at katatawanan. Lumikha ng emosyonal na koneksyon. Slide 13, pagsasanay 4, magbigay inspirasyon sa mga tao. Ibahagi ang iyong passion, maniwala sa iba at iangat sila. Ilarawan ang mas magandang hinaharap. Slide 14, pagsasanay 5, isabuhay ito, maging totoo at pare-pareho, suportahan ang iyong mga salita ng mga gawa. Slide 15, pagkonekta isa-isa, sa mga grupo, at sa isang tagapakinig isa-isa. Makinig ng mabuti, ipakita ang empatiya. Grupo, hikayatin ang mga input, basahin ang enerhiya. Audience, gumamit ng storytelling at visual cues upang mapahusay ang mensahe. Slide 16, mga hadlang sa koneksyon, pagiging makasarili. Kawalan ng paghahanda, mahinang pakikinig, magkakahalong signal, katawan na wika laban sa mga salita. Slide 17, huling mga kaisipan, buod, lahat ay nagsasalita, ngunit ilan lamang ang nagkakaugnay upang manguna, makaimpluensya at makabuo ng matibay na relasyon, pag-aralan ang sining ng koneksyon. Slide 18, mga tanong para sa pagninilay. Sino ang kailangan kong mas makakonekta? Anong mga gawi ang maaari kong i-adopt para maging mas kaakit-akit? Paano ako makikipagkomunikasyon ng may mas maraming empatiya at pagiging totoo? 20 paraan para manalo sa tao ni John Maxwell. 20 paraan para manalo sa tao ni John Maxwell at Les Parrott. Ang librong ito ay puno ng mga estratehiyang maaaring gawin para sa pagbuo ng positibong relasyon. Nasa ibaba ang isang istruktura ng slide-by-slide na maaari mong gamitin. Pamagat ng deck, 20 key paraan para manalo sa tao. Subtitle, tuklasin ang mga lihim ng pangmatagalang impluensya at koneksyon. Mga may akda, John C. Maxwell at Les Parrott. Slide 1, panimula, pangkalahatang ideya ng libro. Kahalagahan ng pagkapanalo sa mga tao. Kakayahan ng may akda sa pamumuno at relasyon. Slide 2, 1, magsimula sa iyong sarili. Magtrabaho sa iyong kamalayan sa sarili at personal na paglago. Tutugon ng iba sa iyong pagiging totoo. Slide 3,
Dalawa, isagawa ang 30 segundong tuntunin. Sa unang 30 segundo ng pag-uusap, magsabi ng isang bagay na nakapagpapalakas ng loob. Mag-focus sa pagpaparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Slide 4. Tatlo, ipaalam sa mga tao na kailangan mo sila. Kilalanin ang mga kontribusyon ng iba. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang natatanging halaga. Slide 5. 4, lumikha ng alaala at bisitahin ito. Madalas na gumawa ng isang bagay na hindi malilimutan para sa isang tao, balikan ito upang palakasin ang koneksyon. Slide 6. 5, purihin ang mga tao sa harap ng iba. Nagpapalakas ito ng kanilang tiwala sa sarili at nagpapatibay ng relasyon. Makapangyarihan ang pampublikong papuri. Slide 7. 6. Bigyan ng iba ng reputasyon na dapat panatilihin. Magsalita tungkol sa kanilang potensyal. Nakakatulong ito sa mga tao na umangat sa iyong inaasahan. Slide 8. 7. Sabihin ang tamang mga salita sa tamang oras. Gumamit ng maingat at napapanahong paghikayat. Maaaring magangat sa isang tao sa panahon ng kababaan. Slide 9. 8. Hikayatin ang mga pangarap ng iba. Tanungin ang tungkol sa kanilang mga layunin at hilig. Suportahan ang kanilang pananaw para sa hinaharap. Slide 10. Slide 10. 9. Ipasa ang kredito. Huwag angkinin ang tagumpay. Itaas ang iba na nagambag. Slide 11. 10. Ialok ang iyong pinakamahusay na halaga, kahusayan at pagsisikap. Maging ganap na naroroon at ibigay ang iyong pinakamahusay sa mga relasyon. Slide 2. 11. Magbahagi ng lihim. Sa isang tao, nagtatayo ito ng tiwala at pagkakalapit. Nakakatulong sa mga tao na maramdaman na mahalaga at kasama. Slide 13. 12. Mina ng ginto ng mabuting intensyon. Isipin ang positibong layunin. Ito unang pansin sa puso ng iba, hindi lang sa kanilang mga kilos. Slide 14. 13. Huwag laging tumingin sa salamin. Ito ng pansin sa iba, hindi sa sarili. Maghangad na maglingkod kaysa paglingkuran. Slide 15. 14. Gaftan trying sa ba, sonsef fayong gain, fralik sa kanilang sarili, kumalos na, stalasid, ang tunay na serbisyo ay lumilikha ng pangmatagalang ugnayan. Slide 16, 15. Makinig gamit ang iyong puso. Lumampas sa mga salita. Makinig sa damdamin at pangangailangan. Slide 17, 16. Hanapin ang susi sa kanilang puso. Alamin kung ano ang nag-uudyok sa kanila. Iayon ang iyong paraan ng pakikipag-ugnayan. Slide 18, 17. Maging una sa pagtulong. Magsimula sa pag-abot ng tulong. Nagtataguyod ng mabuting kalooban at paggalang sa isa't isa. Slide 19, 18. Magdagdag ng halaga sa mga tao, magtanong, paano ko mapapabuti ang kanilang buhay? Mahalaga ang maliliit na gawa ng kabutihan. Slide 20, 11. Tandaan ang kwento ng isang tao. Nakits lalo ni Borarofid Rams ng Maripol, Price to Branglan, kwento at pangarap. Magpaparamdam sa mga tao na sila ay nakikita at naririnig. Slide 21, 20. Magkwento ng maganda. Ibahagi ang personal na karanasan para mabigay inspirasyon o magturo. Ginagawang memorable ang mga pag-uusap. Slide 22. Olmatsem, mabay ni walang kapet. Iwasan ang manipulasyon. Ang tunay na pagbibigay ay walang inaasahang kapalit. Slide 23. 22. Alamin ang kanilang wika. Magsalita sa paraang umaayon sa kanilang mga halaga at personalidad. Hidang emosyonal na katalinuhan ay susi. Slide 24. 23. Maging kaaya-ayang kausap. Magdala ng enerhiya, humo at empatiya. Gawing magaan, positibo at nakakainganyo ang mga pag-uusap. Slide 25, 24. Ituro ang mga kalakasan ng tao. I-highlight ang kanilang mga talento. Pinatitibay ang kanilang kumpiyansa at halaga sa sarili. Slide 26, 25. Tulungan ang mga tao na magtagumpay. I-celebrate ang tagumpay ng iba. Maging kanilang cheerleader at suporta. Slide 27. Recap. Ang puso ng tagumpay sa pakikitungo sa tao. Tununggal ito sa tunay na fautirkan sa palaging pagkikayat at sinadyang mga aksyon. Umunlad ang mga relasyon kapag nararamdaman ng mga tao na sila ay pinahahalagahan. Slide 28, huling quote. Hindi mahalaga sa mga tao kung gaano karami ang alam mo hanggat hindi nila alam kung gaano mo sila pinapahalagahan. John Maxwell, Ang Sikolohiya ng Pagpapahalaga sa Sarili, Nathaniel Branden. Narito ang detalyadong balangkas ng presentasyon tungkol sa ang sikolohiya ng pagpapahalaga sa sarili. Inspirado ng mga pangunahing prinsipyo ng sikolohiya at ang makabuluhang gawa ni Nathaniel Branden na siya ring may akda ng ang sikolohiya ng pagpapahalaga sa sarili, ang bersyong ito ay nakaayos para sa kalinawan, lalim at praktikal na pag-unawa. Pamagat ng DEC, ang sikolohiya ng pagpapahalaga sa sarili. Pag-unawa sa agham ng halaga at kahalagahan ng tao. Slide 1. Pagpapakilala. Ano ang self-esteem? Ang self-esteem ay ang kabuang pagtatasa ng isang tao sa kanilang sariling halaga. Ito ay nakaka-impluwensya sa ating mga iniisip, damdamin, motibasyon at kilos. Bakit ito mahalaga? Ito ay humuhubog kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating sarili, sa iba at sa mundo. Slide 2. Pangunahing kahulugan ni Nathaniel Branden. Ang self-esteem ay ang disposisyon na maranasan ng sarili bilang may kakayahang harapin ang mga pangunahing hamon ng buhay at karapat-dapat sa kaligayahan.
Dalawang bahagi, pagkakaroon ng tiwala sa sarili, kumpiyansa sa ating kakayahang mag-isip at kumilos ng epektibo, paggalang sa sarili, kumpiyansa sa ating karapatang maging masaya at mamuhay ng may dignidad. Slide 3, pinagmulan ng paggalang sa sarili. Nagsisimula sa pagkabata, pagmamahal ng magulang, suporta, pagpapatunay. Mga karanasan ng tagumpay, autonomiya, naimpluwensyahan ng dinamika ng pamilya, pakikipag-ugnayan sa lipunan, edukasyon, media, kultura. Slide 4, ang papel ng kamalayan. Ang pagtingin sa sarili ay nakaugat sa kamalayan at voluntaryong kamalayan. Dapat tayong aktibong nakikibahagi sa buhay, nag-iisip, pumipili, kumikilos. Mas nagiging may kontrol tayo sa ating pagpapahalaga sa sarili habang mas nagiging mulat tayo. Slide 5, ang panloob na dialogo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hinuhubog ng ating mga panloob na pag-uusap. Nakapagpapalakas kumpara sa nakakapanghina na pag-uusap sa sarili. Mga kaisipan tulad ng kaya ko ito o wala akong halaga. Ang pagbabago ng pag-uusap sa sarili ay nagbabago ng pagpapahalaga sa sarili sa paglipas ng panahon. Slide 6, malusog kumpara sa hindi malusog. Ang pagpapahalaga sa sarili, malusog, nakaugat sa realidad. Nababaluktot at matatag, sumusuporta. Paglago at koneksyon. Hindi malusog, napalaki o napaliit. Umaasa sa pag-aproba o tagumpay. Mahina sa pagtanggi at kabiguan. Slide 7, ang epekto ng self-esteem. Emosyonal na kalusugan, mas mataas na tibay sa stress. Mas mababang panganib ng pagkabalisa at depresyon. Mga kinalabasan sa pag-ugali. Kahenan na kampat tumibingnib. Inisyatiba at mga relasyon sa pamumuno. Mas mabuti mga hangganan. Tunay na komunikasyon. Slide 8, mga gawain na nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Pagkaalam sa sarili. Pagsusulat sa journal, pagninilay, tapat na pamumuhay, pagkakatugma ng mga halaga at kilos, pagtatakda ng layunin, malinaw na layunin, at pag-unlad, pagpapatibay, positibong mga pahayag na nakabatay sa realidad. Responsibilidad, pag-aari ng mga pagpili at resulta. Slide 9, ang pagpapahalaga sa sarili ay isang pagsasanay. Haritsan Rikali sa kapirmingkanjan, sa ikanayat sa panamsin ng frikawe dito malfight. Lumalaki ito sa bawat kilos ng tapang, katapatan, pagiging produktibo, at paggalang sa sarili. Ang magtiwala sa sariling pag-iisip at malaman na karapat-dapat sa kaligayahan ay ang esensya ng pagpapahalaga sa sarili. Brandon, slide 10. Panghuling mga kaisipan, ang pagtingin sa sarili ay pundasyon ng mental, emosyonal at panlipunang kalusugan. Ang pag-unawa sa sikolohiya nito ay tumutulong sa atin na bumuo ng mas matibay na sarili at komunidad, magsimula sa kamalayan, kumilos ng may layunin, mamuhay ng may integridad. Ang sikolohiya ng pagtingin sa sarili, Nathaniel Brandon. Narito ang detalyadong balangkas ng presentasyon tungkol sa sikolohiya ng pagtingin sa sarili. Inspirado ng mga pangunahing prinsipyo ng sikolohiya at ang makabuluhang gawa ni Nathaniel Brandon na siya ring may akda ng The Psychology of Self-Esteem. Ang bersyong ito ay nakaayos para sa kalinawan, lalim at praktikal na pag-unawa. Pamagat ng deck, The Psychology of Self-Esteem. Pag-entuwaan sa raghamsang halaga at kahalagahan ng tao. Unang slide, panimula, ano ang self-esteem? Ang self-esteem ay ang kabuuang pagtatasa ng isang tao sa kanilang sariling halaga. Ito ay nakaka-impluensya sa ating mga iniisip, damdamin, motibasyon at kilos. Bakit ito mahalaga? Hinuhubog nito kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating sarili, sa iba at sa mundo. Slide 2, pangunahing definisyon. Definisyon ni Nathaniel Brandon. Ang self-esteem ay ang disposisyon na maranasan ng sarili bilang may kakayahang harapin ang mga pangunahing hamon ng buhay at karapat-dapat sa kaligayahan. Dalawang kampagpang sa pagkarawalaga sa sarili. Kumpiyansa sa ating kakayahang mag-isip at kumilos ng epektibo. Paggalang sa sarili. Kumpiyansa sa ating karapatang maging masaya at mamuhay ng may dignidad. Slide 3, pinagmulan ng pagtingin sa sarili. Nagsisimula sa pagkabata. Pagmamahal ng magulang, suporta, pagpapatunay. Mga karanasan ng tagumpay, autonomiya na impluwensyahan ng dinamika ng pamilya, interaksyong panlipunan, edukasyon, media, kultura. Slide 4. Ang papel ng kamalayan. Ang pagtingin sa sarili ay nakaugat sa kamalayan at voluntaryong kamalayan. Dapat tayong aktibong nakikibahagi sa buhay, nag-iisip, pumipili, kumikilos. Mas nagiging mulat tayo, mas may kontrol tayo sa ating pagtingin sa sarili. Slide 5. Ang panloob na dialogo. Ang pagtingin sa sarili ay hinuhubog ng ating mga panloob na pag-uusap, nakapagpapalakas kumpara sa mapanirang pag-uusap sa sarili. Mga kaisipan tulad ng kaya ko ito o wala akong halaga. Ang pagbabago ng pag-uusap sa sarili ay nagbabago ng pagtingin sa sarili sa paglipas ng panahon. Slide 6. Malusog kumpara sa hindi malusog na pagtingin sa sarili. Malusog. Nakaugat sa realidad, nababagay at matatag, sumusuporta sa paglago at koneksyon. Hindi malusog. Napalaki o napaliit, nakadepende sa pag-aproba o tagumpay, madaling masaktan sa pagtanggi at kabiguan. Slide 7. Ang epekto ng self-esteem. Kalusugang emosyonal.
mas mataas na katatagan sa stress, mas mababang panganib ng pagkabalisa at depression, mga kinalabasan sa pag-uugali, kahandaan na kumuha ng mga panganib, inisyatiba at mga relasyon sa pamumuno, mas mabuting mga hangganan, tapat na komunikasyon, slide 8, mga gawain na nagpapalakas ng tiwala sa sarili, kamalayan sa sarili, pagsusulat sa journal, pagninilay, tapat na pamumuhay, pagkakatugma sa pagitan ng mga halaga at kilos, pagtatakda ng layunin, malinaw na layunin at pagunlad, pagpapatibay, positibo, batay sa realidad na mga pahayag sa sarili, responsibilidad, pagmamayari ng mga pagpili at resulta, slide 9. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isang kasanayan. Hindi ito isang regalo o isang nakapirming katangian. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng pang-araw-araw na mga gawain. Lumalago ito sa bawat kilos ng tapang, katapatan, pagiging produktibo at paggalang sa sarili. Ang pagtitiwala sa sariling isip at ang kaalaman na karapat-dapat sa kaligayahan ay ang kakanyahan ng pagpapahalaga sa sarili. Brandon, slide 10. Fernalong Dawais Pon, ang pagkonelkis ng selas ay pundasyon na mental, emosyonal at malipunang kaluskon. Trabayo sa psikolohiya nito ay tumutulong sa atin na bumuo ng mas matatag na sarili sa komunidad. Magsimula sa kamalayan, kumilos ng may layunin, mamuhay ng may integridad. Ang mga lalaki ay mula sa Mars, ang mga babae ay mula sa Venus. John Gray. Narito ang isang detalyadong presentasyon tungkol sa Men Are From Mars, Women Are From Venus ni John Gray, isang klasiko sa relasyon na nagpapaliwanag ng mga pangunahing psikolohikal at emosyonal na pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Presentasyon, ang mga lalaki ay mula sa Mars, ang mga babae ay mula sa Venus. Ni John Gray, PhD, Slide 1. Pangkalahat ang ideya. May akda. John Gray, PhD. Pangunahing tema, ang mga lalaki at babae ay may pangunahing pagkakaiba sa paraan ng pakikipag-usap, pagharap sa stress at paghahanap ng pag-ibig. Layunin, upang mapabuti ang pag-unawa sa relasyon sa pamamagitan ng paggalang sa pagkakaiba ng kasarian sa halip na itanggi ito. Audience, mga mag-asawa, therapist, mga coach ng relasyon. Slide 2. Metapora ng Martians laban sa Venusians, mga lalaki. Pinahahalagahan ang tagumpay, kalayaan, at mga solusyon. Ang mga babae, pinahahalagahan ng koneksyon, pagkaruga, at empatiya. Nagmula sa magkaibang planeta, nagsalita ng magkaibang emosyonal na wika. Payapig ang nagdala sa kanila sa Earth, ngunit nakalimutan nila ang kanilang mga pagkakaiba. Slide 3. Pangunahing pagkakaiba sa pagharap sa stress. Ang mga lalaki ay umaatras sa isang kuweba upang lutasin ang mga problema ng pribado. Ang mga babae ay gumagaan ng pakiramdam sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa mga problema at pakiramdam na naririnig. Ang hindi pagkakaintindihan ay nagdudulot ng sama ng loob o kalituhan. Slide 4. Mga estilo ng komunikasyon. Ay nasimutoy sinayikfag sa banong magfidin impormasyon o lutasin ng isang problema. Almes pabi ay naskibag sa upang ipahayag ang damdamin at kumonekta sa emosyonal. Solusyon, matutong makinig ng hindi nag-aayos para sa mga lalaki at igalang ang katahimikan para sa mga babae. Slide 5. Motibasyon ayon sa iba't ibang pangangailangan. Ang mga lalaki ay namamotivate kapag nararamdaman nilang kailangan at pinagkakatiwalaan sila. Ang mga babae ay namamotivate kapag nararamdaman nilang mahalaga at nauunawaan. Pangunahing ideya, huwag subukang baguhin ang isa't isa. Pahalagahan at suportahan ang likas na katangian ng bawat isa. Slide 6. Pagkakaiba sa pagbibigay ng puntos. Pinahahalagahan ng mga babae ang maraming maliliit na kilos ng pagmamahal. Iniisip ng mga lalaki na mas maraming puntos ang nakukuha sa malalaking kilos. Sa realidad ng emosyonal na pagmamarka ng kababaihan, bawat kilos ng pagmamahal ay katumbas ng isang puntos. Slide 7. Ang konsepto ng love tank. Ang parehong mga kasosyo ay may emosyonal na love tank. Ang pagpuno sa tangke ay katumbas ng patuloy na pagtugon sa emosyonal na pangangailangan. Kapag ang tangke ay walang laman, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at pag-atras. Slide 8. Humihingi ng suporta. Madalas na naghihintay ang mga lalaki na hingin ito o nakakaramdam ng kritisismo kapag humihingi ang mga babae. Dapat gumamit ang may ibay, bumalisyo, hindi mapilit na mga kahilingan. Pinakamainam na parirala, pwede bang iwastang hindi mo kailaman o bakit hindi mo kaya? Slide 9. Ang teorya ng goma. Mga lalaki. Ang mga lalaki ay panapanahong lumalayo upang makamit muli ang kalayaan, hindi pagtanggi, kundi emosyonal na pag-reset. Hindi dapat habulin ng mga babae. Sa halip, magbigay ng puwang para sa muling pagkonekta. Slide 10. Yung teorya ng alon, Shumei. Temizaway na ilawayon sa emosyonal na alon, taas at babi. Sa panahon ng pagbabi, klainironis emosyonal na suporta, hindi payo. Dapat kilalanin ng mga lalaki ang damdamin at magpakita ng pasensya. Slide 11. Emosyonal na pangangailangan. Pangunahing pangangailangan ng mga lalaki, tiwala, pagtanggap, pagpapahalaga, paghanga, pag-apruba, paghikayat. Pangunahing pangangailangan ng mga babae, pag-aalaga, paggunwa, respet, debosyon, pagpapatunay, katiyakan. Slide 2. Pagpapagaling ng mga alitan, iwasan ang sisihan at ipagpalagay ang positibong intensyon. Gumamit ng mga pahayag na pakiramdam ko kaysa sa pinaramdam mo sa akin. Magpakita ng pagsisikap na matugunan ang mga pangangailangan bago talakayin ang pagkukulang. Slide 13, ang 79% na tuntunin. Ituon ang pansin sa 70% na maibibigay mo, hindi sa 10% na kulang sa iyo. Yung ko ay dilat na sa paglias to pagbig.
In fact, isang ng perfection ay katumbas ng landas patungo sa pagkadismaya. Slide 14, aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay, magsanay ng empatiya, pumasok sa pananaw ng iba, mag-schedule ng oras para mag-usap ng walang abala, ipagdiwang ang mga pagkakaiba sa halip na pagtalunan ng mga ito. Slide 15, konklusyon. Ang mga lalaki at babae ay may magkakaibang pag-iisip, hindi mas mabuti o mas masama. Ang pag-unawa at pag-angkop sa mga pagkakaibang ito ay susi. Ang paggalang sa isa't isa, komunikasyon at pagsisikap ay bumubuo ng pangmatagalang pag-ibig. Huwag subukang baguhin ang isa't isa. Magkasamang lumago. Type Talk, Otto Kruger at Janet Thuson. Narito ang detalyadong presentasyon tungkol sa Type Talk ni Otto Kruger at Janet M. Thuson na nag-explora sa Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, at kung paano naaapektuhan ng mga uri ng personalidad ang komunikasyon, trabaho at relasyon. Detalyadong deck ng Type Talk ni Otto Kruger at Janet M. Thuson. Isa, pagpapakilala sa Type Talk. Layunin, ipaliwanag ang MBTI bilang kasangkapan upang maunawaan ang pagkakaiba ng personalidad. Layunin, pagbutihin ang komunikasyon, pagtutulungan, at kamalayan sa sarili sa pamamagitan ng psikolohikal na uri. Patayan, teorya ng mga psikolohikal na uri ni Carl Jung, inangkop ni Isabel Briggs Myers. 2, 4 na dimensyon ng MBTI. Bawat tao ay may kagustuhan sa 4 na dichotomies na nagre-resulta sa 16 na natatanging uri ng personalidad. 1, pinagmumulan ng enerhiya, EI. Extraversion, E, nakatuon sa panlabas na mundo, nakatuon sa aksyon. Introversion, I, nakatuon sa panloob na mundo, nakatuon sa pag-iisip. 2, pangangalap ng impormasyon, SN. Pang-amoy, S, nakatuon sa mga katotohanan, detalye, praktikalidad, intuition, N, nakatuon sa mga pattern, posibilidad, malaking larawan. 3, paggawa ng desisyon, TF. Pag-iisip, T, lohikal, objektibo, kritikal. Pakiramdam, F, personal na halaga, empatiya, pagkakaisa. 4, istruktura ng buhay, JP. Paghuhusga, J, organisado, planado, mapagpasya. Pag-unawa, P, nababagay, kusang loob, mapag-angkop. 3, ang 16 na uri ng MBTI. Ang bawat uri ay natatanging kombinasyon ng 4 na kagustuhan, G, ISTJ, ENFP, ATBP. Halimbawa, ISTJ, tagasuri, praktikal, organisado, maaasahan. ENFP, tagapagbigay inspirasyon, masigla, mapanlikha, nakatuon sa tao. Pang-4 na pangunahing prinsipyo ng Type Talk. Walang uri ang mas mahusay. Bawat uri ay may kalakasan at kahinaan. Uri, pag-uugali. Tukalito tayo kagustuhan, hindi kakayahan. Ang paglago ay nagmumula sa kamalayan. Ang pag-unawa sa iyong uri at sa iba ay nagpapababa ng alitan at nagpapataas ng pagkakaisa. Ikalimang estilo ng komunikasyon ayon sa uri. Ang mga extrovert ay nagsasalita upang mag-isip. Palakaibigan, nangangailangan ng verbal na interaksyon. Introverts, nag-iisip bago magsalita. Mapagmuni-muni, mas gusto ang nakasulat o isa sa isang usapan. Yung mga sensor ay gusto ng mga tiyak na detalye at realismo. Ang mga intuitive ay gusto ng mga konsepto, inobasyon at posibilidad. Pinahahalagahan ng mga thinker ang lohika at katarungan. Pinahahalagahan ng mga feeler ang pagkakaisa at relasyon. Mas gusto ng mga judger ang struktura at desisyon. Mas gusto ng mga perceiver ang mga option at kusang loob ng mga bagay. 6, uri sa lugar ng trabaho. Ang pag-unawa sa mga uri ay nakakatulong sa pagbuo ng koponan, pagunlad ng pamumuno, paglutas ng alitan, pagpaplano ng karera, serbisyo sa customer. Halimbawa, ang ESFJ ay wudid sa estrukturarang koalisyong testungstos. Ayan, ang dutating INTP under independiente, ideya-driven na proyekto. 7, uri at stress. Kapag nasa ilalim ng stress, ang mga tao ay may tendensyang lumipat sa kanilang hindi paboritong mga tungkulin. Nagdudulot ito ng alitan, kalituhan, at hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, ang ESTJ ay maaaring maging matigas at agresibo kapag nasa ilalim ng stress. Ang INFP ay maaaring umatras at maging sobrang sensitibo. 8, pagpapabuti ng relasyon sa uri. Kilalanin ang mga pagkakaiba, itigil ang paghusga, simulan ang pagpapahalaga, i-flex ang komunikasyon, iangkop ang iyong pamamaraan sa mga kagustuhan ng iba, pag-iisip na nakatuon sa paglago. Bayatura ay kayang institutong mag-adjust sa hindi ganang paboritong aspeto. Siyam, MBTI, ang personal na paglago. Gamitin ang uri bilang panimulang punto, hindi bilang kahon. Paunlarin ang emosyonal na katalinuhan sa pamamagitan ng kamalayan sa uri. Pag-isipan kung paano naaapektuhan ng iyong mga kagustuhan, ang mga desisyon, relasyon at alitan. 10 buod na aral sa uri. Kapalaran, ito ay isang lente para sa pag-unawa, hindi isang limitasyon. Kilalanin ang sarili. Ang kamalayan sa uri ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at paglago. Kilalanin ang iba. Ang empatya ay nagmumula sa pag-unawa sa iba't ibang pananaw. Mahalaga ang aplikasyon. Gamitin ang kaalaman sa uri upang bumuo ng mas mahusay na mga koponan, pag-uusap at buhay. Bukod sa amin, Naomi Cuenk.
Narito ang isang detalyadong presentasyon tungkol sa Beside Ourselves, Our Hidden Personality in Everyday Life ni Naomi Cuenc na nagsusuri kung paano tayo kumikilos sa ilalim ng stress gamit ang MBTI, Myers-Briggs Type Indicator Framework. Presentasyon, Beside Ourselves ni Naomi Cuenc. Isa, pangkalahatang ideya ng libro. May akda, Naomi L. Cuenc. Focus, sinisiyasat ang mas mababang tungkulin sa Myers-Briggs na tipolohiya. Tema, kumensa Craig sumbapong bay personalidad, halmaking ng stress, and birth resoring kwechon ng hindi termininasan. Layos, pag-refresh ng balangkas ng MBTI. Tumot nariyas to sa 16 na uri ng MBTI na nagmula sa mga kagustuhan EI, Extroversion Introversion, SN, Sensing Intuition. Intuition, TF, pag-iisip pakiramdam, JP, paghatol pag-unawa. Dominanteng tungkulin, ang karaniwang paraan natin ng pagkikitungo sa mundo. Inferior na tungkulin, hindi gaanong nabuo at walang malay, na-activate kapag nasa stress. 3. Ano ang inferior na tungkulin? Ang kabaliktaran ng dominanteng tungkulin, lumilitaw sa ilalim ng stress o pagod, nagdudulot ng hindi karaniwang pabago-bago o emosyonal na pag-uugali. Halimbawa, ang isang INTJ na may dominanteng introverted intuition ay maaaring magpakita ng extroverted sensing kapag stressed, nagiging padalos-dalos, mapagbigay o labis na na-stimulate. 4. Mga nag-uudyok para sa inferior na tungkulin. Pagkapagod, alitan, malalaking pagbabago sa buhay, pakiramdam na nanganganib, hindi pinahahalagahan o wala sa kontrol. Kawalan ng kakayahang gamitin ang dominant o auxiliary na mga tungkulin ng epektibo. Kami maintain, aninait kuning bawat uri stereotype ng stress MBTI o rin ng dominanteng inferior na reaksyon sa stress. Pagkabalisa ng ISTJ, pag-iisip ng pinakamasama, pagka-obsess ng ENFP sa mga katotohanan, makitid na pananaw. INFJ's labis na pagpapakasasa, labis na kamalayan sa paligid. ESTP's paranoia, fatalistikong pag-iisip. NTP uri ng emosyonal na pagsabog, hypersensitivity, saka ESFJ malamig na pagdidetach, sobrang critical. NTJ-ISC, impulsibidad, pabigla-biglang kilos. ISFP, pakikipaglaban, mahigpit na kontrol, pagsabog. 6. Nawawala ang sarili sa mas mababang tao, madalas nakakaramdam ng kahihiyan o pagkalito tungkol sa ganitong pag-uugali, maaaring humantong sa mga interpersonal na alitan o pagsisisi. Ang pagkilala sa pattern ay nakakatulong sa muling pagkontrol. 7. Paglago sa pamamagitan ng kamalayan. Tanggapin ang mas mababang tungkulin bilang bahagi ng sarili. Huwag itong supilin. Isama ito sa paglipas ng panahon. Gamitin ang mga reaksyon sa stress bilang senyales para sa pag-aalaga sa sarili at pagninilay. Bumuo ng emosyonal na katalinuhan sa paligid ng mga trigger. 8. Praktikal na aplikasyon. Personal na paglago, kilalanin at pamahalaan ang mga hindi malay na pattern. Relasyon, unawain kung bakit maaaring kumilos ng hindi karaniwan ng iba. Trabaho, iwasan ang burnout at hindi pagkakaintindihan sa team. Therapy, coaching ay tumutulong sa pag-angkop ng mga intervention batay sa stress na pag-uugali. 9. Ang ambag ni Cuenc ay nagpasimula ng pag-unawa sa mga uri ng MBTI sa mga estado ng stress, nagtaguyod ng habag para sa ating sarili at sa iba sa ating pinakamasamang sandali at pinalalim ang psikolohikal na pananaw sa loob ng komunidad ng uri. 10 susi. Quote, ang mas mababang tungkulin ay nasa sentro ng ating panloob na buhay, 100 patungo sa walang malay. Failing Forward, John Maxwell. Narito ang detalyadong buod ng Failing Forward, Turning Mistakes into Stepping Stones for Success ni John C. Maxwell na nakaayos para sa paggamit sa presentasyon, Failing Forward ni John C. Maxwell. Pamagat, pagpapalit ng pagkakamali sa mga hakbang tungo sa tagumpay. Unang slide, panimula sa Failing Forward, pangunahing mensahe, ang mga matagumpay na tao ay natututo mula sa pagkabigo, hindi nila ito iniiwasan. Pangunahing premise, ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang tao at ng mga taong nagtatagumpay ay ang kanilang pananaw at tugon sa kabiguan. Layunin, baguhin ang iyong pag-iisip upang ituring ang kabiguan bilang isang pagkakataon para sa paglago. Slide 2, ang mito ng kabiguan. Ang kabiguan ay hindi maiiwasan, isang layunin ng kaganapan. Ang kaaway na hindi maibabalik na katotohanan, ang kabiguan ay bahagi ng proseso ng pagkatotoo. Slide 3, pangunahing prinsipyo bilang isa, muling tukuyin ang kabiguan. Hindi katalunan, maliban kung sumuko ka. Tingnan ang kabiguan bilang feedback, hindi pagkatalo. I-reframe, hindi ako nabigo. Nakahanap lang ako ng 10,000 paraan na hindi gagana. Thomas Edison. Slide 4. Pangunahing prinsipyo numero 2, tanggihan ang pagtanggi. Huwag gawing personal ang kabiguan. Hindi ikaw ang iyong mga pagkakamali. Ang malusog na pagpapahalaga sa sarili ay tumutulong sa iyong bumangon muli. Slide 5. Pangunahing prinsipyo numero 3, matuto mula sa bawat pagkabigo. Itanong, ano ang natutunan ko? Paano ako lalago? Ano ang gagawin kong iba? Ang pagkabigo, ang pinakamahusay na guro kung handa kang matuto. Slide 6. Pangunahing prinsipyo,
Bilang 4, baguhin ang iyong tugon, hindi ang pangyayari, kundi ang iyong reaksyon. Piliin ang responsibilidad kaysa sisihan, aksyon kaysa pag-iwas. Ang Jurassic Managod Pilot 12 ay nagmamay-ari ng resulta at nag-a-adjust. Slide 7. Pangunahing prinsipyo bilang 5, tanggapin ang responsibilidad. Tanggapin ang pagmamay-ari ng iyong mga pagkabigo. Iwasan ang mga palusot, pagtuturo ng daliri o pagtanggi. Ang personal na responsibilidad ay nagpapabilis ng progreso. Slide 8. Pangunahing prinsipyo bilang 6, huwag hayaang ang kabiguan ang magtagda sa iyo. Ang iyong nakaraan ay hindi nagtatagda ng iyong hinaharap. Dumaan sa kabiguan, huwag manirahan dito. Ang katatagan ay nagmumula sa paghihiwalay ng halaga ng sarili mula sa pagganap. Slide 9. Pangunahing prinsipyo bilang 7, yakapin ang panganib. Walang panganib ay walang gantimpala. Lahat ng tagumpay ay may kasamang ilang pagkabigo. Mas maraming panganib ang iyong tinatanggap. Mas maraming pagkakataon kang magtagumpay. Slide 10. Pangunahing prinsipyo bilang 8, magpatuloy sa kabila ng kabiguan. Magpatuloy sa pamamagitan ng mas mabilis na pagbangon. Ang tiyaga ang naghihiwalay sa matagumpay mula sa natigil. 7 beses na bumagsak, 8 beses na bumangon, sa lawikain ng hapon. Slide 11. Ang failure quotient, FQ. Sinuskat ng FQ ang iyong kakayahang mabigo at patuloy na subukan. Ang mataas na FQ ay katumbas ng mataas na katatagan at kasanayan sa pag-angkop mabigong may produktibidad. Slide 2. Kabiguan at pamumuno. Ang magagaling na pinuno ay nagbabahagi ng mga aral mula sa kabiguan, lumikha ng ligtas na espasyo para sa iba na magkamali at umunlad. Ang kabiguan ay bahagi ng inobasyon at pagkatotoo ng koponan. Slide 13. C. Pagpapalit ng pagkakamali sa paglago. Mabilis na magkamali, mura ang pagkakamali. Laging matuto, agad na i-apply. Slide 14. 7 hakbang sa pag-usad mula sa pagkabigo. Tanggihan ang pagtanggi. Huwag magturo ng daliri. Tingnan ang kabikon bilang pansamantalang set. Realistikong mga inaasahan, magtuon sa mga kalakasan. Iba-ibahin ang mga pamamaraan, bumangon muli. Slide 15. Huling mensahe. Ang pagkakaiba ng karaniwang tao at ng mga taong nagtatagumpay ay ang kanilang pananaw at tugon sa kabiguan. John C. Maxwell. Patuloy na matuto, patuloy na mangahas, patuloy na lumago. Magpatuloy sa kabila ng pagkabigo. 7 gawin ng mga lubos na epektibong tao. Stephen Covey. Narito ang isang detalyadong deck patay sa klasiko ni Stephen R. Covey, ang 7 gawin ng lubos na mabibisang tao na nakaayos bilang isang slide style na pagkakahati para sa presentasyon, coaching o paggamit sa pag-aaral. Detalyadong deck. Ang 7 gawin ng lubos na mabibisang tao ni Stephen R. Covey. Slide 1. Pangkalahatang ideya. Pamagat. Ang 7 gawi ng lubos na epektibong tao. May akda, Stephen R. Covey. Layunin. Upang bumuo ng karakter at paunlarin ang personal at interpersonal na pagiging epektibo sa pamamagitan ng panloob na prinsipyo. Slide 2. Ang continuum ng pagkamulat. Pag-asa, umaasa ka sa iba. Alagaan mo ako. Pagiging malaya, inaalagaan mo ang iyong sarili. Kaya kung kung gawin ito. Ipagkakaugnay, nakikipagtulungan ka upang makamit ang higit pa. Kaya natin itong gawin. Slide 3. Ugali 1. Maging maagap na susi. Prinsipyo. Konsepto ng responsibilidad. Ikaw ang lumikha ng iyong tugon. Maging maagap. Focus. Bilog ng impluensya laban sa bilog ng alalahanin. Practice. Gumamit ng proaktibong wika. Gagawin ko. Pinipili ko. Slide 4. Ugali 2. Magsimula sa isip ang wakas. Pangunahing prinsipyo. Konsepto ng bisyon. Tukuyin ang malinaw na bisyon ng iyong mga layunin sa buhay. Kasangkapan. Personal na pahayag ng misyon. Focus. Align ang mga pang-araw-araw na gawain sa pangmatagalang layunin. Slide 5. Ugali 3. Unahin ang mga pinakamahalaga. Pangunahing prinsipyo. Konsepto ng pagprioridad. Pamahalaan ang iyong oras at enerhiya ayon sa kahalagahan, hindi sa pagkaapurahan. Matrix. Matrix ng pamamahala ng oras. Agarang kailangan kumpara sa mahalaga. Kasanayan. Disiplina sa sarili. Pagsabi ng hindi sa mga abala. Slide 6. Buod ng mga gawi 1 hanggang 3, pribadong tagumpay. Gawi 1, ikaw ang namamahala. Gawi 2, may direksyon ka. Gawi 3, inuuna mo ang iyong mga halaga. Kinalabasan, kalayaan at sariling kasanayan. Slide 7. Ugali 4. Mag-isip ng panalo-panalo. Pasunahing prinsipyo. Konsepto ng kapwa-benepisyo. Hanapin ang mga kasunduan at relasyon na kapakipakinabang sa lahat. Pundasyon. Kaisipan ng kasaganaan laban sa kaisipan ng kakulangan. Pagsasanay. Empatya plus tapang ay katumbas ng win-win. Slide 8. Ugali 5. Unahin munang intindihin bago maintindihan. Pangunahing prinsipyo, konsepto ng empatikong komunikasyon. Pralate sa may flenuswainwat, niniprasumuday, makasanayan, mapagnilay na pakikinig, epekto ng emosyonal na katalinuhan, nagpapatibay ng malalim na tiwala at impluensya. Slide 9. Ugali 6. Mag-synergize. Pangunahing prinsipyo, malikhaing kooperasyon. Konsepto. Ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa pinagsama-samang bahagi nito.
Masses Hawaii, epagtinta may kakaban, pilikan tilas pagkaroon sa basta mahisam. Kinalabasan, makabading solusyon. Slide 10. Buod ng mga gawi atro hanggang sex, pampublikong tagumpay, gawi 4, mga relasyon na may kapwa benepisyo. Ugali 5. Tunay na pag-unawa. Ugali 6. Epektibong pagkikipagtulungan. Kinalabasan, pagkakaugnay at impluensya. Slide 11. Ugali 7. Patalasin ang susi ng lagari. Prinsipyo, konsepto ng pag-renew. Regular na i-renew ang sarili sa 4 na dimensyon. Pisikal, ehersisyo, pahinga, mental, pagbabasa, pag-aaral, social, emosyonal, relasyon, empatiya, spiritual, meditasyon, layunin. Kinabasan, napapansin yung visa? Slide 2. Bonus, ano ikaw ng gawin? Hanapin tiyong iyong boses at hikayatin ang iba na hanapin ang kanila, konsepto, kasiyahan at kontribusyon sa panahon ng mga manggagawang may kaalaman. Slide 13. Mga tip sa pagpapatupad. Magsimula sa isang ugali bawat linggo. Sumulat ng personal na pahayag ng misyon. Magpraktis ng pagsusulat sa journal para sa pagninilay. Gamitin ang lingguhang sistema ng pagpaplano ni Covey. Bumuo ng mga kasosyo para sa pananagutan. Slide 14. Panghuling buod ng ugali. Tema ng antas ng pagkamulat isa. Maging maagap, personal na responsibilidad, kasarinlan. 2. Magsimula sa isip ang wakas, bisyon, kasarinlan. 3. Unahin ang mahahalaga, pagprioridad, kasarinlan. 4. Mag-isip ng panalo-panalo. Apat, isipin ang panalo-panalo, kapwa-benepisyo, interdependence. 5, unahin ang pag-unawa, empatiya, interdependence. 6, pagsamahin ang kolaborasyon, interdependence. 7, hasain ang lagari, pag-renew sa lahat ng antas. 17, hindi matatawarang batas ng pamumuno, John Maxwell. Narito ang detalyadong slide-by-slide na pagsusuri para sa isang deck batay sa 17 hindi matatawarang batas ng teamwork ni John Maxwell. Ipaalam mo sa akin kung gusto mong gawing JPEG, carousel o HTML format din ito. Slide 1. Pamagat ng slide. Ang 17 hindi matatawarang batas ng teamwork. Subtitle ni John C. Maxwell. Imahe, koponan na umaakyat sa bundok ng magkasama. Slide 2. Panimula. Nilalaman, binibigyang diin ni John Maxwell na ang pagtutulungan ay nagdadala ng tagumpay. Ang 17 batas na ito ay mga pangunahing prinsipyo para bumuo ng matagumpay ng mga kupunan na aangkop sa pamumuno, negosyo, palakasan at buhay. Slide 3. 1. Ang batas ng kahalagahan. Pangunahing mensahe, ang isa ay masyadong maliit na bilang para makamit ang kadakilaan. Pananaw, ang malalaking tagumpay ay nangangailangan ng pagtutulungan ng kupunan. Slide 4. 2. Ang batas ng malaking larawan. May pangunahing mensahe, mas mahalaga ang layunin kaysa sa papel. Pananaw, dapat makita ng lahat kung paano sila umaangkop sa mas malaking misyon. Slide 5. 3. Ang batas ng niche. Pangunahing mensahe, lahat ng manlalaro ay may lugar kung saan sila nagdadala ng pinakamaraming halaga. Insight, ang magagaling na kupunan ay nag-a-assign ng mga tungkulin na naaayon sa mga kalakasan. Slide 6. 4. Ang batas ng Mount Everest. Pangunahing mensahe, habang tumitindi ang hamon, tumataas ang pangangailangan para sa pagtutulungan. Insight, mas malalaking misyon ay nangangailangan ng mas matibay na kolaborasyon. Slide 7. 5. Ang batas ng kadena. Pangunahing mensahe, ang lakas ng kupunan ay naapektuhan ng pinakamahinang kawing ito. Panaway, to girn on what hands o ipagspalaran ang buong misyon. Slide 8. 6. Ang batas ng katalista. Pangunahing mensahe, ang mga nanalong kupunan ay may mga manlalaro na nagpapakilos ng mga bagay. Pananaw, ang mga katalista ay nagpapalakas ng enerhiya, pagganap at momentum. Slide 9. 7. Ang batas ng kompas. Pangunahing mensahe, ang bisyon ay nagbibigay ng direksyon at kumpiyansa sa mga miyembro ng kupunan. Pananaw, ang pinagsasaluhang bisyon ay nagpapanatili ng pagkakahanay at motibasyon ng lahat. Slide 10. 8. Ang batas ng bulok na mansanas. Pangunahing mensahe, ang bulok na pag-uugali ay sumisira sa isang kupunan. Pananaw, ang isang negatibong miyembro ay maaaring makasira sa kultura ng kupunan. Slide 11. 9. Ang batas ng pananagutan. Pangunahing mensahe, dapat maaasahan ng mga kasamahan ng isa't isa. Pananaw,
Ang tiwala at pagiging maaasahan ay hindi mapag-uusapan. Slide 2. 10. Ang batas ng presyo. Pangunahing mensahe, nabibigo ang koponan na maabot ang potensyal nito kapag nabigo itong bayaran ang halaga. Pananaw, ang sakripisyo at dedikasyon ay mahalaga. Slide 13. 11. Ang batas ng scoreboard. Pangunahing mensahe, makakagawa ng mga pagbabago ang koponan kapag alam nito kung nasaan ito. Pananaw, ang pagsukat at feedback ay nagpapanatili sa tamang landas ng koponan. Slide 14. 12. Ang batas ng reserba. Pangunahing mensahe, ang magagaling na koponan ay may malalim na kakayahan. Pananaw, ang tagumpay ay nakasalalay sa higit pa sa mga pangunahing manlalaro. Mahalaga ang suporta. Slide 15. 13. Ang batas ng pagkakakilanlan. Pangunahing mensahe, ang mga pinagsasaluhang halaga ang nagtatagda sa koponan. Pananaw, kultura at pagkakaisa ay nagmumula sa mga karaniwang prinsipyo. Slide 16. 14. Ang batas ng komunikasyon. Pangunahing mensahe, ang interaksyon ay nagpapalakas ng aksyon. Kaalaman, bukas, tapat at madalas na komunikasyon ay mahalaga. Slide 17. 15. Ang batas ng gilid. Pangunahing mensahe, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pantay na may talento na koponan ay pamumuno. Pananaw, ang matibay na pamumuno ay nagbibigay sa koponan ng panalong kalamangan. Slide 18. 16. Ang batas ng mataas na moral. Pangunahing mensahe, kapag nananalo ka, walang masakit. Pag-unawa, ang kumpiyansa at sigasig ay nagpapabilis ng pagganap. Slide 19. 17. Ang batas ng dividendo. Pangunahing mensahe, ang pag-invest sa koponan ay lumalago sa paglipas ng panahon. Insight, ang pangmatagalang paglago ay nagmumula sa tuloy-tuloy na pag-invest sa mga tao. Slide 20. Konklusyon at aplikasyon. Nilalaman, pag-isipan ang iyong koponan. Aling batas ang nangangailangan ng pinakamaraming trabaho? Manguna sa pamamagitan ng halimbawa at simulang ipatupad ang mga prinsipyong ito. Ang tagumpay ay isang team sport. Ang tagapagbabago, John Maxwell. Narito ang detalyadong buod ng deck ng The Difference Maker, Making Your Attitude, Your Greatest Asset ni John C. Maxwell. Pamagat ng deck, The Difference Maker ni John Maxwell. Subtitle, Gawing pinakamalaking asset ang iyong pag-uugali. Slide 1, panimula sa libro. May akda, John C. Maxwell. Focus, ang kapangyarihan ng saloobin sa pagtukoy ng tagumpay. Pangunahing mensahe, hindi mo laging makokontrol ang iyong mga sitwasyon, pero makokontrol mo ang iyong saloobin. Slide 2. Ano sa saging pagkakaiba? Ang tagagawa ng pagkakaiba ay katumbas ng iyong saloobin. Mahalaga ang talento, edukasyon at karanasan, ngunit ang saloobin ang nagtatagda kung gaano kalayo ang mararating mo. Ang saloobin ay nakakaapekto sa kung paano natin hinaharap ang mga hamon, nakikitungo sa iba at humahawak sa tagumpay o kabiguan. Slide 3. 5 hadlang sa saloobin. 1. Panghihina ng loob. 2. Pagbabago. 3. Mga problema. 4. Takot. 5. Kabyon. Colson's Scout, sisimil sa hamon na ito ay sumusuwat at nagpapakita ng iyong saloobin. Slide 4. Saloobin laban sa emosyon. Ang emosyon ay mga reaksyon. Ang saloobin ay isang piniling tugon. Ang malusog na saloobin ay nagmumula sa sinadyang desisyon, hindi sa panandali ang damdamin. Dapat mong akuin ang responsibilidad para sa iyong saloobin. Slide 5. Pagbabago ng iyong saloobin. Pag-isipan ang kasalukuyang saloobin. Tukuyin ang mga sanhi ng negatibong reaksyon. Magsanay ng positibong pag-uusap sa sarili at palibutan ang sarili ng mga nakakaangat na impluensya. Kumilos araw-araw upang ayusin at pagbutihin ang iyong saloobin. Slide 6. Ang kapangyarihan ng pananaw. Ang iyong saloobin ay humuhubog sa iyong pananaw. Ang positibong pananaw ay nakakakita ng oportunidad sa kahirapan. Kontrolin ang iyong panloob na mundo, anuman ang panlabas na kalagayan. Slide 7. Pag-uugali at relasyon. Ang mga tao ay naaakit sa mga may magagandang pag-uugali. Ang magandang pag-uugali ay nakakatulong sa paglutas ng alitan at pagbuo ng tiwala. Maxwell, hindi mahalaga sa mga tao kung gaano karami ang alam mo hanggat hindi nila alam kung gaano mo sila pinapahalagahan. Slide 8. Pagtugon sa panghihina ng loob. Mga sanhi. Hindi natutugon ang mga inaasahan, kritisismo, mga balakid. Mga estratehiya, pasasalamat, maliliit na tagumpay. Malakas na sistema ng suporta. Piliin ang pag-asa kaysa sa kawalan ng pag-asa. Slide 9. Pagtanggap sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi may iwasan. Ang paglago ay optional. Ang magandang saloobin ay nagbibigay daan sa iyo na umangkop, matuto at mag-evolve. Pag-focus sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Slide 10. Pagtagumpayan ng mga problema. Ang mga problema ay mga nakatagong oportunidad. Ang tamang pag-uugali ay tumutulong sa iyo na lumipat mula sa pagrereklamo patungo sa paglutas ng problema. Susi. Pagiging maagap kaysa reaktibo. Slide 11. Pagtalo sa takot. Ang takot ay pumipigil. Ang saloobin ay nagbibigay lakas. Paunlarin ang tapang sa pamamagitan ng pagkuha ng maliliit na hakbang. Ang takot ay sinungaling. Magtuon sa mga katotohanan at pananampalataya. Slide 2. Pagbabago ng pananaw sa kabiguan. Ang kabiguan ay hindi nakamamatay maliban kung hayaan mong maging ganoon. Magkaroon ng pag-iisip na nakatuon sa paglago. Pagsuwait sa frenamfakentats. Matuwas man adjust and ikaloy. Slide 3. Kasayban kamsi action is fast and result.
Ang saibin na vote action ay kambes ang nesyang na potential. Ang action ay nagbibigay ng layunin at direksyon sa iyong sarabin. Tapos ka pareho ay susi. Slide 14. Panghuling mga aral. Tatselobin reason dobel ay sihind sin regal. Tanigtadas ng iyong tugon, relasyon at resulta. Kinmosibres melsingyaman ang iyong siloin tayong nagbabago ng lahat. Slide 15. Magmuni-muni at mag-apply. Ano ang kasalukuyan mong saloobin sa buhay, mga tao at mga hamon? Ano ang gagawin mo ngayon upang mapabuti ang iyong saloobin? Sino ang maaari mong impluensyahan sa pamamagitan ng pagiging pagkakaiba? Ang talento ay hindi sapat, John Maxwell. Narito ang isang mataas na antas na balangkas ng presentasyon para sa Ang Talento ay Hindi Sapat ni John C. Maxwell na idinisenyo para sa pagsasanay sa pamumuno, personal na pagunlad o mga sesyon ng kuponan. Pamagat ng deck, Ang Talento ay Hindi Sapat. Subtitle, Pag-unlock ng mga pagpipilian na nagpapataas ng iyong talento. May akda patay sa aklat ni John C. Maxwell, inihanda para sa iyong pangalan at organisasyon, unang slide, panimula. Quote, ang talento ay isang regalo, ngunit ang karakter ay isang pagpili. John Maxwell. Layunin ng deck, tuklasin kung paano mapakinabangan ang talento sa pamamagitan ng sinadyang mga pagpili. Slide 2, pangunahing premise. Yung bawat siya ay may talento. Nidasat ang talento lamang. Yung mga pagpili ay nag-aangat ng talento tungo sa kadakilaan. Slide 3, ang 13 mahalagang pagpipilian na nagpapalaki ng talento. Paglalarawan ng pagpipilian isa. Ang paniniwala ay nagpapataas ng iyong talento sa pamamagitan ng kumpiyansa. 2. Ang pasyon ay nagbibigay enerhiya at nagpapalakas sa iyong talento. 3. Ang inisyatiba ay nagpapagana sa iyong talento. 4. Ang pokus ay nagdidirekta ng iyong talento patungo sa layunin. 5. Ang paghahanda ay nagpoposisyon sa iyong talento para sa tagumpay. 6. Ang pagsasanay ay nagpapatalas sa iyong talento. 7. Ang pagtitiyaga ay nagpapanatili ng iyong talento. 8. Ang tapang ay sumusubok sa iyong talento sa harap ng kahirapan. 9. Ang kakayahang matuto ay nagpapalawak ng iyong talento. 10. Ang karakter ay nagpoprotekta sa iyong talento. 11. Ang mga relasyon ay nakaka-impluensya sa paglago ng iyong talento. 12. Ang responsibilidad ay nagpapalakas ng iyong talento. 13. Ang pagtutulungan ay nagpaparami ng iyong talento. Ika-4 na slide. Ang paniniwala ay nag-aangat ng iyong talento. Ang paniniwala ay ang pundasyon ng aksyon. Halimbawa ng kaso, ang paniniwala ni Michael Jordan laban sa maagang pagtanggi. Slide 5. Ang pagnanasa ay nagbibigay enerhiya sa talento. Ang pagnanasa ay nagpapanatili ng motibasyon. Ang talento na walang pagnanasa ay humahantong sa pagkaubos. Slide 6 na. Ang inisyatiba ay nagpapagana ng talento. Ang talento ay nananatiling nakatago kung walang aksyon. Ang mga taong maagap ay nagwawagi. Slide 7. Ang pagkus ay naturwa talento. Ang magkambala ay nagkainis sa talento. Ang maritos pagkus ay nagala ng resulta. On slide 8 hanggang 14, ipigkulot sa ibenso pagpipilian. Ialay ang bawat slide sa isang pagpipilian o paghahanda o pagsasanay o pagtitiyaga o tapang o kakayahang matuto o karakter o relasyon o responsibilidad o pagtutulungan. Slide 15. Ang kapangyarihan ng pagpili. CP. Ang talento ay simula. Ang pagpili, ang finish line. Pagninilay. Alin sa 13 pagpipilian ang kasalukuyan mong pinapabayaan? Slide 16. Balangkas ng mga aral. EALENT Kosma ang talento plus saloobin plus pangtudon plus pagkaski plus figaga plus kupunan. Hiyadian en may manonood na bumuo ng plano ng aksyon. Slide 17. Pagsasanay ng grupo. Optional. I-rate ang iyong sarili mula 1 hanggang 5 sa bawat isa sa 13 na pagpipilian. Pumili ng 2 lugar na pagbutihin ngayong buwan. Slide 18. Pagtatapos. CP. Ang tagumpay ay hindi usapin ng talento. Ito ay usapin ng pagpili. John Maxwell, 21 Irrefutable Laws of Leadership. John Maxwell. Narito ang detalyadong balangkas ng deck patay sa The 21 Irrefutable Laws of Leadership ni John C. Maxwell. Slide 1. Pamagat. Na slide. Pamagat. Ang 21 hindi mataturang batas ng pamumuno. Mayakda. John C. Maxwell. Tema. Mga prinsipyo ng pamumuno na subok ng panahon. Slide 2. Pagpapakilala. Ang pamumuno ay impluensya, wala nang iba, wala nang kulang. Ang 21 batas na ito ay mga prinsipyo na maaaring matutunan at mailapat ng sinuman. Slide 3. Batas 1. Ang batas ng takip. Ang kakayahan sa pamumuno ang nagtatakda ng antas ng pagiging epektibo ng isang tao. Kapag mas mababa ang kakayahan ng isang individual na mamuno, mas mababa ang takip sa kanilang potensyal. Slide 4. Batas 2. Ang batas ng impluensya. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay impluensya, wala nang iba. Hindi posisyon ang gumagawa ng leader, kundi impluensya. Slide 5, batas 3, ang batas ng proseso. Ang pamumuno ay umuunlad araw-araw, hindi sa isang araw. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay ng pagkatuto, paglago at pagunlad. Slide 6, batas 4, ang batas ng pag-navigate.
Kahit sino ay maaaring magpatakbo ng barko, ngunit kailangan ng isang leader upang magtakda ng direksyon. Sinusuri ng mga leader ang mga kondisyon at nagplano ng epektibo. Saint Lidipito, Batas 5, ang batas ng pagdaragdag. Ang mga lider ay nagdaragdag ng halaga sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Ang tunay na pamumuno ay nakatuon sa pagdaragdag ng halaga, hindi sa pagkuha nito. Slide 8, Batas 6, ang batas ng matibay na pundasyon. Ang tiwala ay ang pundasyon ng pamumuno. Ang integridad at katapatan ay hindi maaaring pag-usapan. Slide 9, Batas 7, ang batas ng paggalang. Ang mga tao ay natural na sumusunod sa mga leader na mas malakas kaysa sa kanila. Ang paggalang ay dapat makamit sa pamamagitan ng karakter at kakayahan. Slide 10, Batas 8, ang batas ng intuisyon. Sinusuri ng mga lider ang lahat gamit ang pagkiling sa pamumuno. Ang intuisyon sa pamumuno ang naghihiwalay sa magagaling na leader mula sa mabubuting leader. Slide 11, Batas 9, ang batas ng magnetismo. Kung sino ka ay siya ring naaakit mo. Ang mga leader ay nakakaakit ng mga taong may katulad na pag-iisip at halaga. Slide 12, Batas 10, ang batas ng koneksyon. At ang leader ay quite reasonable humingi ng tulong. Ang tunay na koneksyon ay nagdadala ng katapatan at kooperasyon. Slide 13, Batas 11, ang batas ng panloob na bilog. Ang potensyal ng isang leader ay tinutukoy ng mga pinakamalapit sa kanila. Bumuo ng matibay na koponan upang palawakin ang impluensya at pisa. Slide 14, Batas 12 o Batas ay ikanrarest. Midaw ang power and leader lawan tuwing koip case ng keiko at karoibs. Masi ang bap kana may shremans kibis or karam sing epekto ni mun. Slide 15, Batas 13, ang batas ng larawan. Ginagawa ng mga tao ang nakikita nila. Dapat ipakita ng mga lider ang asal na inaasahan nila mula sa iba. Slide 16, Batas 14, ang batas ng pagsang-ayon. Sumusuporta ang mga tao sa leader bago sila sumuporta sa bisyon. Magtiwala sa tagapagdala ng mensahe bago tanggapin ang mensahe. Slide 17, Batas 15, ang batas ng tagumpay. Ang mga lider ay nakakahanap ng paraan para manalo ang kupunan. Ang dedikasyon sa tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa determinasyon at pagkamalikhain. Slide 18, Batas 16, ang batas ng bigmo. Ang momentum ay pinakamatalik na kaibigan ng isang leader. Ang momentum ay nagpapadali ng pagbabago at nagpapalaki ng tagumpay. Slide 19, Batas 17, ang batas ng mga prioridad ng mga leader. Unawain na, ang aktibidad ay hindi kinakailangang tagumpay. Magtuon sa kung ano ang nagdadala ng pinakamalaking halaga. Slide 20, Batas 18, ang batas ng sakripisyo. Ang isang leader ay dapat magsakripisyo upang umangat. Ang tagumpay ay nangangailangan ng personal na sakripisyo para sa kapakanan ng iba. Slide 21, Batas 19, ang batas ng tamang oras. Ang kailangang manguna ay kasing halaga ng ano ang gagawin at saan pupunta. Tamang aksyon plus tamang oras ay katumbas ng tagumpay. Slide concert fightlet, lay sa tway ang bayis to expulsum for leg, vi magdagdod ang for leg, pin to sing tigisnod, fing magkaroy, ving to sim leader. Ihanda at paunlarin ang ibang mga leader para sa eksponensyal na epekto. Slide 23, Batas 21, ang batas ng pamana. Ang pangmatagalang halaga ng isang leader ay sinusukat sa pamamagitan ng kahalili. Ang tunay na pamumuno ay nag-iiwan ng ibang mga leader. Slide 24, konklusyon. Ang pamumuno ay isang paglalakbay. Ang pagmaster ng 21 batas na ito ay tumutulong sa paglago ng impluensya, pagbuo ng malalakas na kupunan, at pag-iwan ng pamana. Paano mag-impluensya, John Maxwell? Narito ang isang detalyadong deck batay sa Becoming a Person of Influence ni John C. Maxwell at Jim Dornan. Deck, pagiging isang tao, ng impluensya ni John C. Maxwell at Jim Dornan. Slide 1, pamagat na slide. Pamagat, pagiging isang tao ng impluensya. Subtitle, paano positibong makaapekto sa buhay ng iba? Mga may akda, John C. Maxwell at Jim Dornan. Slide 2, pangkalahatang ideya. Ang impluensya ay susi sa matagumpay na pamumuno, relasyon, at personal na paglago. Lahat ay may impluensya. Ipinapakita ng aklat na ito kung paano ito palaguin ng etikal at epektibo. 4 na pangunahing pokus, integridad, pag-aaruga, pananampalataya, at pakikinig. Slide 3, ang pundasyon ng impluensya. Integridad. Ang integridad ay nagtatayo ng tiwala. Kung wala ito, bumabagsak ang impluensya. Gusto ng mga tao na sumunod sa mga leader na mapagkakatiwalaan nila. Maging pare-pareho sa mga halaga, salita, at kilos. Quote, ginagawa ng mga tao ang nakikita ng mga tao. Slide 4, pag-aalaga sa iba. Ipakita ang tunay na malasakit at pag-aalala. Hindi mahalaga sa mga tao kung gaano karami ang alam mo hanggat hindi nila alam kung gaano mo sila pinapahalagahan. Maglaan ng oras, atensyon, at enerhiya sa paglago ng iba. Pangunahing katangian, paghikayat. Slide 5, pananampalataya sa mga tao. Maniwala sa iba bago pa man sila maniwala sa kanilang sarili. Nagsisimula ang impluensya kapag nakita mo ang potensyal sa isang tao at tinutulungan mo silang makita ito rin. Asahan ang pinakamahusay. Madalas mo itong makukuha. Slide 6. Pakikinig para makakonekta. Ang pakikinig ay nagtatayo ng mga tulay. Ang pagsasalita lamang ay nagtatayo ng mga pader.
Aunasing bang stis in narapaitan ng respes ang nagkabalarim ng relasyon. Iwasaman ng mga abala. Makinig para sa kahulugan at damdamin. Slide 7. Pag-unawa sa mga tao. Ang empatya ay nagpapalakas ng impluensya. Alamin kung ano ang nag-uudyok at nagpapahirap sa iba. Tulungan ang mga tao na makamit ang kanilang mga layunin, hindi lang ang sa iyo. Slide 8. Palakihin ang mga tao, mahalaga ang mentorship at pag-unlad. Bigyan ang mga tao ng responsibilidad at mga mapagkukunan. I-celebrate ang kanilang mga tagumpay, higit pa sa iyong sarili. Ang batas ni Maxwell, ang mga leader ay nagdaragdag ng halaga sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Slide 9. Pag-navigate para sa iba. Tulungan ang mga tao sa mga paglipat at hamon. Maging gabay, hindi lang autoridad. Tumataas ang impluensya habang tinutulungan mong magtagumpay ang iba sa komplikadong sitwasyon. Slide 10. Pagkonekta lampas sa posisyon. Ang pamumuno batay sa posisyon ay ang pinakamababang anyo ng impluensya. Ang tunay na impluensya ay nabubuo sa relasyon, respeto at resulta. Kumonekta sa pamamagitan ng magkakaparehong halaga at layunin. Slide 11. Pagpapalakas sa iba. Lumalago ang impluensya kapag binibigyan mo ng kapangyarihan ang iba na mamuno. Magtalaga, magturo, at magbigay ng responsibilidad. Maging tiwala sa iyong papel upang makatulong sa pagningning ng iba. Slide 12. Pagpaparami ng impluensya. Ang pinakahuling layunin, impluensyahan ang mga impluensyador. Lumikha ng pamana sa pamamagitan ng pamumuhunan sa susunod na henerasyon ng mga leader. Ang impluensya ay dumadami kapag ito ay nagiging eksponensyal sa pamamagitan ng iba. Slide 13. Buod. Ang modelo ng hagdan ng impluensya. Integridad. Alagaan ang iba, maniwala sa kanila. Makinig ng mabuti, unawain at bigyang kapangyarihan. Muling likhain ang impluensya. Slide 14. Pangwakas ng mga kaisipan. Sinuman ay maaaring maging isang tao ng impluensya. Nagsisimula ito sa intensyon at lumalago sa pamamagitan ng palagiang karakter. Ang impluensya ay hindi isang posisyon, ito ay isang pamumuhay. Sipi, ang pamumuno ay impluensya. Wala nang iba, wala nang kulang. John Maxwell. High Road Leadership, John Maxwell. Narito ang isang bersyon na angkop para sa Facebook ng balangkas ng High Road Leadership Deck ni John C. Maxwell. Maikli, may visual na istruktura at handa ng i-post bilang carousel, mahabang caption o post na nakabase sa imahe. High Road Leadership ni John C. Maxwell, pinagsasama ang mga tao sa isang mundong naghahati. Slide 1. And it is High Road Leadership. Pamumuno na inuuna ang iba, niyayakap ang etika at naguudyok ng pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Slide 2. Ang 3 daan ng pamumuno. Mababang daan, ay makasarili. Mapanlinlang, nagkakalason. Gitnang daan, neutral, pasibo, karaniwan. Mataas na daan, etikal, sinadya, nagbabago. Slide 3. Mga pangunahing prinsipyo. Integridad, pare-parehong mga halaga. Kapakumbabaan, manguna sa pamamagitan ng paglilingkod ng paggalang. Pahalagahan ang bawat tao. Sadyain, piliin ang mataas na landas araw-araw. Slide 4. Ang mga gawain sa mataas na landas ay nagdaragdag ng halaga sa iba. Tumugon ng may biyaya, hindi ego. Manguna sa pamamagitan ng kalimbaw. Pa-online ang emosyonal na katalinuhan. Slide 5. Bakit ito mahalaga? Nagbubuo ng tiwala, nagkakaisa ng mga kuponan, lumilikha ng pangmatagalang impluensya, nagbabago ng kultura. Slide 6. Huling pag-iisip. Hindi mo maaring pangunahan ang mga tao sa lugar na hindi mo pa napuntahan. Piliin ang mataas na daan araw-araw, sinasadya, may puso. 5 antas ng pamumuno, John Maxwell. Narito ang isang detalyadong deck na nagbubuod sa The 5 Levels of Leadership ni John Maxwell na idinisenyo para sa profesional na presentasyon at layunin ng pagsasanay. Ang 5 antas ng pamumuno, John C. Maxwell, slide deck. Pangkalahang ideya, kabuang mga slide, humigit kumulang 18, format, malinaw, visual at nakatuon sa pamumuno, estruktura, pamagat, kasama ang pangkalahang ideya, kasama ang bawat antas na pagsusuri, kasama ang aplikasyon, kasama ang panghuling mga kaisipan. Pagkakahati ng slide. Unang slide, pamagat na slide. Ang 5 antas ng pamumuno ni John C. Maxwell. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang pamumuno ay isang paglalakbay. Slide 2. Pagpapakilala sa 5 antas. Ang pamumuno ay impluensya. Wala nang higit pa. Wala nang kulang. Ang pamumuno ay nade-develop araw-araw, hindi sa isang araw. Bawat antas ay nakabatsuy sa neonudge. Siyang tunay ng mga leader ay umuusad sa mga antas ng may layunin. Slide 3. Pangkalahatang ideya ng 5 antas. Pangalan ng antas. Unang keyword, posisyon, karapatan. 2. Pahintulot, relasyon. 3. Produksyon, resulta. 4. Tao, pagunlad, reproduksyon. 5. Rurok, respeto. Antas 1. Posisyon, karapatan. Slide 4. Ano ito? Sinusundan ka ng mga tao dahil kailangan, batay sa titulo ng trabaho o papel. Pinakamababang antas ng pamumuno. Slide 5. Mga pros at cons. Nagbibigay ng autoridad. Walang tunay na impluensya. Mataas na turnover kung hindi mapabuti. Slide 6. Paano lumago?
Pag-aralan ng mabuti ang iyong trabaho. Tratuhin ang lahat ng may respeto. Tanggapin na ang titulo ay simula pa lamang. Antas 2, pahintulot, relasyon. Slide 7. Ano ito? Sinusundan ka ng mga tao dahil gusto nila. Batay sa tiwala at relasyon. Pundasyon ng impluwensya. Slide 8. Mga susi na pag-uugali. Makinig ng mabuti. Tunay na magmalasakit. Bumuo ng ugnayan at tiwala. Slide 9. Mga patibong na dapat iwasan. Manipulasyon. Sa halip na motibasyon. Favoritismo, emosyonal na pagkaubos ng walang hangganan. Antas 3, produksyon, resulta. Slide 10, ano ito? Sinusundan ka ng mga tao dahil sa nagawa mo, nagbibigay ka ng resulta at nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa. Nabubuo ang momentum. Slide 11, epekto sa team. Bumubuti ang moral. Tumaas ang produktibidad. Nakakamit ang kredibilidad. Slide 2, upang umusad pa. Magtakda ng mga layuning nasusukat, lumikha ng kultura ng pananagutan. I-celebrate ang mga tagumpay. Antas 4, pagunlad ng tao, reproduksyon. Slide 13. Ano ito? Ang mga tao ay sumusunod dahil sa nagawa mo para sa kanila. Nagde-develop ka ng ibang mga leader. Slide 14. Mga katangian. Mag-mentor ng iba ng may intensyon. Lumikha ng mga pipeline ng pamumuno. Mag-delegate at magbigay kapangyarihan. Slide 15. Epekto ng pagpaparami. Nagpapataas ng katapatan. Pinapalakas ang team. Pinapanatili ang paglago. Antas 5. Rurok. Respeto. Slide 16. Ano ito? Ang mga tao ay sumusunod sa iyo dahil sa kung sino ka at kung ano ang iyong kinakatawan. Ang pinakabihirang antas. Slide 17. Katangian ng pinuno sa rurok, kaisipang pamana. Nakaka-impluensya sa labas ng organisasyon. Nagpapaunlad ng ibang mga pinuno sa antas 4 at 5. Slide 18. Pangwakas ng mga kaisipan at aplikasyon. Ang pamumuno ay isang panghabambuhay na paglalakbay. Magmuni-muni. Anong antas ka sa bawat taong pinamumunuan mo? Hamon. Ano ang iyong plano sa paglago upang umusad sa susunod na antas? Pagpapaunlad ng mga leader sa paligid mo, John Maxwell. Narito ang detalyadong balangkas ng deck para sa Developing the Leaders Around You ni John C. Maxwell. Ang balangkas na ito ay idinisenyo para sa pag-equip ng iba, pagbuo ng matibay na pipeline ng pamumuno, at paglikha ng isang kultura ng pamumuno na nagpaparami. Detalyadong deck, Developing the Leaders Around You ni John Maxwell. Slide 1, pamagat ng slide. Pagpapaunlad ng mga leader sa paligid mo. Subtitle ni John C. Maxwell. Visual, isang leader na nagtataas ng iba. CP, ang pinakamahalagang prinsipyo ng pamumuno na natutunan ko ay ang mga pinakamalapit sa leader ang magtatakda ng antas ng tagumpay ng leader na iyon. Slide 2. Bakit magpaunlad ng mga leader? Ang pagunlad ng pamumuno ay susi sa patuloy na paglago, pagtaas ng kapasidad, pagdami ng impluensya. Quote, pinalalago mo ang organisasyon sa pamamagitan ng pagpapalago ng mga tao. Slide 3. Ang pinakamalaking balik ng leader. Ang pinakamalaking balik ng isang leader ay inasat to develop ng ibang leader, hindi lang mga tagasunod. Ang mga tagasunod ay nagdadagdag, ang mga leader ay nagmumultiply. Visual, mga simbolo ng math, pagdaragdag, laban sa pagmultiply. Slide 4. Ang papel ng leader, tukuyin ang mga potensyal na leader. Sanayin, gabayan, at ihanda. Magbigay ng mga pagkakataon para sa paglago, bigyan ng kapangyarihan, at palayain. Slide 5. Pagtukoy sa mga potensyal na leader. Pamantayan ni Maxwell, ang 5A. Pag-uugali, aspirasyon, kakayahan, tagumpay, pagkakahanay. CP, ang mga tao ay hindi maaaring sanayin upang magkaroon ng potensyal. Maaari mo lamang paunlarin kung ano ang naroroon na. Slide 6. Ang modelo ng proseso ng pagunlad ng pamumuno. Ipakita ang daan, siya mag-mentor. Sa magturo, ay mag-coach, tapos mag-monitor. Magbigay ng feedback. Magbigay ng motibasyon, hikayatin ang paglago, paramihin. Bigyang kapangyarihan ang iba na mag-develop ng mga leader. Slide 7. Lumikha ng kultura ng pamumuno, mindset ng paglago. Ligtas na kapaligiran para sa pagkabigo. Responsibilidad ng lahat ang pamumuno. Patuloy na pagkatuto. Slide 8. Mga hadlang sa pagunlad ng pamumuno, kawalan ng seguridad sa pangunahing pinuno. Takot na mapalitan, panandali ang pag-iisip, kawalan ng pananaw. Slide 9. Pagpapalakas ng mga leader. Magbigay ng autoridad, hindi lang responsibilidad. Magbigay ng mga mapagkukunan at tiwala. Umatras at hayaan silang manguna. Ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Slide 10. Ang batas ng reproduksyon. CP. Kailangan ng isang leader para makapagpalaki ng isa pang leader. Ang mga leader na nagde-develop ng ibang leader ay nagbabago sa hinaharap ng organisasyon. Visual. Puno na may mga sanga na kumakatawan sa mga na-develop na leader. Slide 11. Ang balik ng pagunlad ng pamumuno. Pinapataas ang kapasidad. Nagpapatibay ng lakas ng koponan. Naghahanda para sa pagpapalit. Nagpapataas ng moral at inobasyon. Slide 2. Practical na mga action para sa pag-develop ng mga leader.
Pagsimula ng isang programa para sa pag-unlad ng pamumuno, magtalaga ng mga mentor sa mga umuusbong na leader, magtalaga ng may estratehiya, magsagawa ng regular na pagsusuri sa pamumuno, mag-alok ng mga aklat at pagsasanay sa pamumuno. Slide 3. Pipeline ng pamumuno. Mga yugto, umuusbong na mga leader, lumalaking mga leader, nagmumuling mga leader ng pamana. Hiugnay ang bawat yugto sa pagsasanay at coaching. Slide 14. Pag-aaral ng kaso o totoong halimbawa. Opsyonal, itampok ang isang kilalang leader na nagparami ng ibang mga leader. Kasi mula sa kanitong proseso, slide 15, mahahalagang puntos. Ang pag-unlad ng pamumuno ay hindi optional, ito ay mahalaga, mamuhunan sa tamang tao. Ang iyong pamana ay ang mga leader na iiwan mo. Slide 16, pagninilay at hamon. Sino ang iyong pinapaunlad ngayon? Anong mga sistema ang nakalagay para sa paglago ng pamumuno? Ano ang susunod mong hakbang? Blink, Malcolm Gladwell. Narito ang isang detalyadong presentasyon batay sa Blink, The Power of Thinking Without Thinking, ni Malcolm Gladwell. Pamagat na slide, Blink, The Power of Thinking Without Thinking, ni Malcolm Gladwell. Isang malalim na pagsisid sa mabilisang paghatol at mabilis na pag-iisip. Slide 1, pangkalahatang ideya. May akda, Malcolm Gladwell, nailathala, 2005. Genre, psikolohiya, agham ng pag-uugali. Ideya, sinusuri kung paano tayo gumagawa ng mga desisyon sa isang iglap at kung gaano ito katumpak o mali. Slide 2, pangunahing konsepto, thin slicing. Kahulugan, ang kakayahang gumawa ng mabilis na paghatol batay sa limitadong impormasyon. Halimbawa, pag-aaral ni Gottman sa paghula ng diborsyo sa pamamagitan ng pagmamasid sa ilang minuto ng interaksyon ng mag-asawa. Implikasyon, mas madalas na mas mahusay ang pagganap ng mga eksperto sa mas kaunting impormasyon. Slide 3, ang kapangyarihan ng walang malay. Hindi malay na pag-iisip. Maraming desisyon ang nagagawa ng hindi sinasadya. Epekto ng priming, ang pagkakalantad sa banayad ng mga pahiwatig ay nakaka-impluwensya sa kilos. Halimbawa, ang mga taong na-primed sa mga salitang may kaugnayan sa matatanda ay naglakad ng mas mabagal pagkatapos. Slide 4, kapag nabigo ang mabilis na pag-iisip. Pagkiling at pagkiling, ang mabilis na paghatol ay maaaring magpakita ng hindi malay na pagkiling. Halimbawa, mga pamamaril ng pulis batay sa mga palagay na may kinalaman sa lahi. Aral, ang kamalayan sa ating mga mental na shortcut ay susi sa pag-iwas sa maling desisyon. Slide 5, ang kahalagahan ng karanasan expertise. Ang mga eksperto ay nagkakaroon ng mas mahusay na intuisyon sa pamamagitan ng pag-uulit at feedback. Halimbawa, mga bumbero na nararamdaman na maaaring bumagsak ang sahig bago pa man ito mangyari. Pagsasanay, ang intuisyon ay bumubuti sa pamamagitan ng dekalidad na karanasan. Slide 6, ang madilim na bahagi ng mabilis na paghusga. Warren Harding. Error, pagkakamali sa pag-aakalang ang magandang anyo ay kakayahan sa pamumuno. Sobrang pag-asa sa itsura, nagdudulot ng maling pagkuha, maling paghatol. Aral, hindi laging tama ang mabilis na paghatol. Slide 7, pag-aaral ng kaso, pagkabigo ng New Coke sa pananaliksik sa merkado, hindi isinama ng blind taste tests ang konteksto ng tatak, kapintasan ng mabilis na paghatol, nawawala ang buong emosyonal at kontekstual na karanasan. Slide 8, pag-aaral ng kaso, facial coding ni Paul Ekman. Ang mga micro-expression ay maaaring magpakita ng tunay na emosyon sa loob ng ilang millisecond. Aplikasyon ng thin slicing, ang tamang pagbabasa ng emosyon ay nagpapabuti ng paggawa ng desisyon sa pagpapatupad ng batas, therapy at iba pa. Slide 9, mga estratehiya para mapabuti ang mabilis na paghusga, maging mulat sa mga pagkiling, iwasan ng labis na impormasyon, magtiwala sa may kaalamang intuisyon, hindi sa kutob na instincts, lumikha ng mga kondisyon para sa tumpak na mabilis na pag-iisip. Slide 10, practical na aplikasyon sa negosyo, pagkuha ng trabaho, negosasyon, marketing. Sa pagpapatupad ng batas, pagbawas ng pagkiling sa mabilisang paggawa ng desisyon, sa relasyon, pagbasa ng mga banayad na pahiwatig sa komunikasyon. Slide 11, mga kritika sa Blink. Sobrang pag-generalize, hindi lahat ng mabilisang paghatol ay kapaki-pakinabang. Anekdotal na ebidensya, umaasa sa mga nakakaantig na kwento, hindi lang sa datos. Subhetibidad, ang mensaheng pagtitiwalaan ng iyong kutob ay maaaring abusuhin. Slide 12, panghuling mga aral, pagtitiwalaan ng iyong instincts. Ang mga mabilisang paghatol ay maaaring maging tama o mapaminsala. Mahalaga ang konteksto. Ang kamalayan at pagninilay ay susi sa pagpapatalas ng ating intuition. The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Pamagat, The Tipping Point, Malcolm Gladwell. Subtitle, paano ang maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Slide 1, panimula sa The Tipping Point. May akda, Malcolm Gladwell. Nailathala, 2000. Premisa, ang maliliit na aksyon sa tamang oras, sa tamang lugar, kasama ang tamang tao, ay maaaring lumikha ng tipping point para sa malaking pagbabago. Slide 2. Ano ang tipping point? Definisyon, ang sandali ng kritikal na masa, ang threshold, ang boiling point. Kahalagahan, ito ang punto kung saan ang isang ideya, uso,
o pag-uugali ay lumampas sa isang threshold at kumakalat na parang apoy. Slide 3. Ang tatlong batas ng epidemya, ang batas ng iilan, ang kadikitang salik, ang kapangyarihan ng konteksto. Slide 4. Ang batas ng iilan. Ang ilang uri ng tao ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga ideya. Mga tagapag-ugnay, kilala ang maraming tao. Nag-uugnay ng mga pangkat panlipunan. Mavens, mga espesyalista sa impormasyon na nasisiyahan sa pagtulong sa iba. Salesmen, mapangikayat ng mga tao na may makapangyarihang kasanayan sa negosasyon. Slide 5. Ang stickiness factor. Kahulugan, ang natatanging katangian na pumipilit sa mensahe na dumikit sa isipan ng mga tao. Mga halimbawa, Sesame Street at Blue's Clues na gumagamit ng pag-uulit at pakikilahok. Direktang aplikasyon sa marketing at edukasyon. Slide 6. Ang kapangyarihan ng konteksto. Ang pag-uugali ng tao ay sensitibo at malakas na naaapektuhan ng kanyang kapaligiran. Halimbawa, teorya ng basag na bintana. Ang maliliit na sinyalis ng kaguluhan ay humahantong sa mas maraming kaguluhan. Ang kapaligiran ay maaaring magtulak ng mga pag-uugali sa positibo o negatibong direksyon. Slide 7. Pag-aaral ng kaso, Hush Puppies. Ang pagsabog ng benta noong kalagitnaan ng dekada 1990 matapos tangkilikin ng mga trendsetter sa NYC ang tatak ay nagpapakita kung paano kumakalat ang fashion at mga sosyal na epidemya. Slide 8. Pag-aaral ng kaso, pagbaba ng krimen sa NYC. Bumaba ang krimen noong maagang dekada 1990 dahil sa maliliit na pagbabago. Pinagtitibay ang kapangyarihan ng konteksto. Slide 9. Mga tipping point sa negosyo, paglulunsad ng bagong produkto o serbisyo, viral marketing at kultura ng influencer, pagkilala at paggamit sa mga konektor, mavens at salesmen. Slide 10. Mga tipping point sa lipunan, mga kilusang panlipunan. LSU na nagpagos ng mapandiyan sa lipunan. Slide 11. Paglikha ng sarili mong tipping point. Tukuyin ang katangian ng iyong mensahe. Gamitin ang tamang tao. Hubugin ang kapaligiran o konteksto. Subaybayan at umangkop, madalas na hindi mahulaan ang tipping. Slide 12. Mahahalagang aral. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking epekto. Ang mga sosyal na epidemya ay naiimpluwensyahan ng tao, mensahe at konteksto. Ang estratehikong aksyon sa tamang oras ay katumbas ng malaking epekto. Ngayon, mayroon ka ng kaalaman ng tao o bagong panahong CEO. Kung mayroon kang mga katanungan, maaari kang mag-email sa richbonfig@gmail.com o tumawag sa 130-288-5114.